So, hi guys again and welcome back to my channel. So, I know this is the most requested video on my channel. So, meron na kasi akong sahod reveal nung bago akong dumating dito. And ngayon, this is very far different from the one that I posted last year. Kasi ito, this year, meron na kaming OT. So, yung sahod reveal na ibibigay ko sa inyo is from the month of June, July, and August. So, why? Kasi, marami nagtatanong, especially sa mga bago na nandito sa AUU, kung magkano yung sasahurin kung meron ng OT. So, sa mga nag-a-apply dyan sa Pinas, before that, pagpakilala mo na ako. So, if you're new to this channel, so ako pala si Belly. So, I'm an accountancy graduate from the Philippines, and ngayon nasa Taiwan ako as factory worker for more than a year already. So, back to the topic, guys. So, yun, kung bago ka sa channel ko, so, baka pwede nyo ako masubscribe para updated kayo sa mga bagong kaganapan dito sa Taiwan as factory workers. And I also vlog about my life here in Taiwan as factory workers, of course. So, guys, so yun. So, month of June, July, and August, as I mentioned. And, sa mga nag-apply dyan sa Pinas, so this vlog, ko lang siya, parang hindi na ako i-detailed kung magkano yung mga deductions, ano yung mga deductions. So, meron akong separate vlog for that, kung ano yung mga deductions. Panoorin yung sahod reveal ko, and panoorin nyo yung cost of living ko dito sa Taiwan. I think na-mention ko doon yung some of the deductions sa sahod. And, yun, i-generalize ko lang kung magkano yung gross salary, less deductions, magkano yung naging net ko. So, bakit 3 months? Para makita nyo yung difference ng sahod between Philippines and here sa Taiwan. Okay? So, guys, so yun, di ko na pagpatagalin pa. So, yun. So, disclaimer lang pala. So, guys, before I go with the so, wag kayo mag-skip. Baka mag-skip kayo, pupunta lang kayo sa amount and then magtatanong kayo dyan sa comment, which is, in fact, na-mention ko naman sa video. So, parang nakakainis lang minsan basahin yung comment nyo. Well, in fact, nandyan naman sa video. So, yun, guys, ang gusto ko lang disclaimer na yung basic salary natin dito sa Taiwan is $26,480. So, which means, 8 to 5 yung pasok nun, walang OT, and gross yun. So, meaning, wala pa yung deductions, basic salary. So, katulad yan sa Pinas, pag mag-apply ka, di ba, basic salary is ganito. So, yun, ganun yung dito sa Taiwan. So, kung wala kang OT, wala kang mga bonus or yun yung pinaka-basic salary natin as factory worker dito sa Taiwan, or equivalent yan is nasa mga 47, I think, sa peso. So, yun. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung magkano yung maging sahod if meron kayong OT. So, magkakaiba lang yung sahod ng mga factory workers dito sa Taiwan dahil lang sa OT. And yung mga bonuses na binibigay ng mga company, doon lang tayo nagkakaiba. Kasi, baka magtaka kayo pag upload itong video na to, sakita nyo yung malaking amount. Tapos, sabihin nyo pagdating dito, bakit ikaw, Bailey? Kuyas Bailey, malaki yung naging sahod mo. Tapos pagdating ko dito, ito lang yung naging sahod ko. Again, magkakaiba yung sahod natin dito dahil sa OT. Pero yung basic salary na matatanggap natin is 26,400. So, without further ado, so, ito yung naging sahod ko for the month of August. For the month of June, June is nasa 42,780. So, ngayon, may mga sasabihin ako na medyo, syempre, intindihin nyo na lang. So, meron akong, bakit malaki ito 42,000? Kasi meron kaming holiday OT pay nito. Meaning, pumasok ako ng holiday nito. So, dito kasi sa Taiwan, may mga holiday. Katulad sa Pinas, meron dahil yung holiday. So, as far as we know, pag holiday, double pay yon. So, dagdag sa sahod ko din yon. And yung pangalawa na aspect, bakit malaki to? It's because wala akong sick leave and wala akong vacation leave. So, meaning, hindi ako nag-sick leave, hindi ako nag-file ng sick leave, and hindi din ako nag-file ng vacation leave. Meaning, pinapasukan ko yung OT every day na regular OT, and pinapasukan ko yung rest day OT. So, dito kasi sa Taiwan, for example, yung rest day OT mo, rest day, di ba? Dapat rest day. Pero, pumasok ka. So, yung pasok kasi namin, pag may OT ka na, regular OT is for 2. Meaning, 4 days kang papasok, 2 days ang off mo. So, meaning, sinasabi ko na may rest day OT. So, nung pang 5 days mo, papasok ka nun. So, yun yung tinatawag na special OT or rest day OT, which is, dagdag mo yun sa OT. Yun. So, sabi na, double pay yun. Pero hindi ko pa masyado na-compute. Basta OT din yun. Kaya malaki yung sinasahod. So, sa isang buwan, meron kaming 5 na rest day OT aside from regular OT.
Okay? So, that's why umabot siya ng 42,780. So, meaning, sabi ko kanina, 26,000 yung basic salary, 42,780 yung naging gross ko. Okay? Kasi meron niyang rest day OT, merong fixed OT, di ba? Meron tayong fixed OT pay, yung 4 to 7. So, basta, intindihin nyo lang pagdating nyo dito, basta yun. May special OT kami, which is yung rest day OT, tapos may regular OT kami, which is yung pasok namin 7:30 to 7 AM to 7:30 PM, which is yung pasok namin every day is 12 hours. Okay? Nagigets nyo na? Oh. So, ngayon, and meron din kami niyan natanggap, meron ako natanggap na bonus. So, then, sa company. And then, yung deductions lang kasi namin dito, guys, again, is very minimal lang. So, health insurance, ang tax, and then, after all the deductions, meron akong deduction, I think, dyan na nasa 5,340 lang yung deductions dyan. Kasama na yung dorm namin which is 600, yung income tax dyan, yung labor insurance, yung welfare, yung health insurance ko, and meal fee. Yung meal fee namin is nasa, yun, yung meal fee ko lang is almost 2,000 lang. So, deduct all that. So, meron akong gross salary na 37,440 in NT. So, yan guys, mamaya ko na sabihin sa inyo at the end of the video kung magkano yun in peso para mas maintindihan nyo kasi meron pa tayong month of July. So, nag-gets nyo na? So, pag 5 OT mo, wala kang VL and wala kang sick leave. So, mga ganyan. So, malaki lang yan siya kasi meron kaming holiday nun na pinasukan ko. So, holiday, pag pinasukan mo holiday, meaning double pay yon. So, kaya nababot siya ng 42,770. Okay, for the month of July, yung naging gross salary ko for the month of July is 40,140. And take note, day shift to guys ha, day shift. So wala akong night differential nito. Kasi pag night shift ka, meron kang night differential, sa amin 2,000. So hindi ko lang alam sa ibang company kung magkano yung night differential. So for example, sa June ko, since 42,000, magiging 44,000 yan. And sa July ko, magiging 42,000. So maging 39, yun, yung gross ko, ay yung net ko sa June dapat. Diba? Ang laki na nun. So sa July, ang deductions ko naman is 6,786. So, bakit malaki? Kasi meron ako niyang sick leave. Nag-sick leave ako. Ang sick leave guys, ang may bayad lang doon is half day. So bayad yun half day. And meron din akong, no. Vacation leave pala. Meron akong vacation leave. So bayad noon ng vacation leave mo is half day. Babayaran ka ng half day. And pag sick leave naman, walang bayad yun. Walang bayad yun. Wait lang. Ay, meron pala. Oo, meron. Sick leave and yung vacation leave, pareho silang may bayad. Wait lang. Yung sick leave pala, may bayad siya half day. Yung vacation leave, bayad yan whole day. Pero ang bayad nun is 8 to 5 lang. Hindi kasi wala kang OT nun eh. So, nag-gets nyo, yung bayad ng sick leave is half day. Yung vacation leave is whole day, pero 8 to 5 lang yung bayad nun. Kasi 'di ba, separate naman yung OT, 'di ba? Regular na 7 to 7, OT pay 'yun eh. So yung bayad lang nun is yung vacation leave na 8 to 5 and sick leave is yung half day. So ngayon may deduction doon ako. So kaya yung deduction dyan is 6,786 and this time wala kaming holiday na pinapasukan. Kaya wala akong double pay nito na holiday. So that's why ang naging gross ko lang is 33,354 NT. So not bad. So guys, if may mga jargons kayo na hindi naintindihan, pero just make sure na naintindihan nyo yung mga terms na yung sick leave, vacation leave, ang gross salary, net salary, and mga deductions done is very basic lang naman. So, importante dito is magkano yung maging total and magkano yung maging net mo lang after all the deductions. Kasi, ang ano lang naman is for sure, pare-pareho lang tayo ng deductions pagdating dito sa Taiwan tax, ganun. Computations, pare-pareho lang yan. Nagkakaiba lang talaga sa dorm. Doon lang nakakaiba sa dorm. And ngayon kasi wala na kaming broker's fee. So, isa din yun sa mga advantage. Okay? So, matagal na yung vlog ko. And itong pinaka-latest ngayon is yung August. So, yung August ko na naging gross salary ko is 41,660. So, yun guys, meron akong sick leave nito isa. So, may bayad yun half day, pero wala akong vacation leave. So, kaya, yung naging gross ko nito is nasa 41,660. So, ma-realize nyo na yung June ko, wala akong sick leave, wala akong VL, mas malaki siya. Yung July ko, meron akong dalawa vacation leave and sick leave. Ang August ko, wala akong, isa lang yung
sick leave ko, pero hindi ako nag-VL. That's why, yung sahod ko is 41,660. Ang deductions ko naman sa August is 6,355. And yung naging sahod ko is 35,305. So, again, pinapasukan ko lahat ng OT niyan. Lahat ng OT. 5 days yung rest day OT, lahat ng regular OT, pasok ako dyan. So, that's why naging gross ko 35,305. So, magkano yung naging total for the past 3 months ko na sahod? Ang naging total ko is 124,580 and naging deductions ko is 18,000. Naging net ko na sahod in Taiwan dollars is 106,099 in NT. Okay, malaki na ba? Yes, malaki yon. Kasi i-convert mo siya in peso ngayon, yung naging sahod ko na lang, nung naging sahod ko sa peso is nasa 186,734,000.24 in peso in the past 3 months. Imagine, nakasahod ako almost 200,000 for 3 months. So, sa Pinas, guys, ang sahod ko kasi nun sa Pinas is nasa 33,500 ako monthly. Net, gross yun ha, gross, less deductions, makanet ako na ng 28,000. So, 28 times 3, 28 times 2, 56, plus 28 na sa mga 84, I think. Sa 20, 60, plus 60, 24, mga 84, tama. 84,000 yung maging sahod ko for 3 months. Which is ang laki ng difference. Diba? Nakita nyo? Times 2 siya. Times 2 yung naging sahod ko dito sa Taiwan compare mo sa Philippines. More than times 2 pa kasi 86 times 2 nasa 170. Diba? 70 plus lang. 170 plus lang ngayon. 186, diba? So ito guys, paldo-paldo to sa OT. Pagod-pagod ka kasi yung rest day mo isang araw lang. Pasok ka na may rebukasan. Tapos pasok mo 12 hours. So imagine that. Kung gaano ka kapagod. Pero deserve naman kasi yun nga, deserve yung sahod kasi pagod-pagod ka naman. So, yun lang yung kaibahan kung sa Pinas ka or dito sa Taiwan. Okay? So, yun lang. If sana na ano nyo, na-grasp nyo, o sana na-inspired kayo sa mga gustong mag-apply dito sa Taiwan. So, tanong nyo, malaki na ba yung savings, pang invest? So, for now, guys, meron kasi akong binabayaran na kondo, and then meron akong nabili na lupa sa Pinas, and meron akong mga nabili na investments sa sarili ko, gold, damit, ganun, mga expenses, and yun, and tulong na rin sa pamilya ko, allowance, ganun. But, big help din kasi 1 year pa lang ako, yun, meron ng mga investments, may mga nabili, so gold, ganyan, and bumili ako ng camera, so maraming nakatulong talaga, so nagpapadala sa Pinas, so ayun, so yun lang, and para gala din ako, di ba, nakita nyo sa mga vlogs ko, ang dami kong gala, so yun din, at least ini-enjoy ko din yung sarili ko kahit pa paano. So yun lang guys, and gusto ko lang i-shoutout yung nagpapa-shoutout, matagal na to nagpapa-shoutout. So, shoutout ko lang si Sir Jan Dian no Siha 521. So, actually guys, napapanood niya daw ako sa Pinas. So, ngayon nandito na rin siya sa AUO. Nakasabay ko siya sa elevator last time. So, shoutout sa iyo, Kois. And congratulations kasi nandito ka na. So, if napanood mo tong vlog na to, ito yung magiging sahod mo if meron kang OT. So, tiyagalan sa pagpasok. And shoutout kay Sir Jazz 7988. Si Sir Jazz, ka-chat ko dito, nandito na rin siya sa Taiwan and ka-department ko siya. Makasama kami sa department and every morning, pag makikita kami, sinasabi, hindi naman every morning, pag makita kami, sinasabi niya sa akin na shout out ako, sir. And na-confirm mo nga siya na siya nga pala yung nakikita ko dun sa FAB na magkasama kami sa isang department lang. So, nakikita kami halos araw-araw. So, shout out sa iyo, Kois, and good luck and God bless sa iyo dito sa Taiwan. Shout out kay Zai TV 8290, nandito rin siya Taiwan. So 9 months na siya, this 24. So parang kailan lang nagfa-flight punta ng Taiwan. So shout out sa iyo, Kois. And shout out ko din si Sir Maki Bergonia. So si Maki is ka-department ko din siya dito sa ML7B. Sa department ko dito sa AUO. So, shout out sa iyo, Koy. So, thank you so much sa panonood ng mga videos ko. So, yun guys. So, sa mga nagpapa-shoutout na probably nakalimutan ko, i-remind nyo lang ako guys, comment lang kayo ulit sa comment section. And pwede nyo ako ma-message sa Facebook, sa Instagram. Actually, hindi na ako active sa Facebook. Meron na ako Messenger, pero for the past, 3 weeks na ata, hindi ako nag-active sa Facebook. Sa Instagram lang ako, cross-posting lang to Facebook. If nagko-comment kayo sa Facebook post ko, hindi ko na yan makikita. So, minsan lang kasi wala na akong Facebook app sa cellphone ko and wala na rin akong TikTok. So, ngayon sa Instagram lang ako and sa YouTube. So, yun lang guys. And thank you so much for watching this vlog. As I always said, always believe in yourself
And God is good all the time and all is well. Okay? Sa mga nag-a-apply dyan, kita-kits dito sa Taiwan, tuloy-tuloy lang kayo, tuloy sa pangarap, magsusuko, and keep believing in yourself. Okay? Bye-bye, God bless, and good night.